Coach Tim Cone, eto pala ang bagong plano ngayon para kay Jason David para sa Ginebra. At RHJ, balik bansa na. Pero bakit nga ba ang aga? At Perkins to SMB for Jeron Teng? So yan ang ating mga tatalakayin. Speaking of Perkins and Jeron Teng, may nabasa nga tayong update sa post ni PBA Insider News na sinasabi rito na I heard that Phoenix Fuel Masters is eliminated in the playoffs contention again. According to our source, because Phoenix has failed to make the playoffs in 3 consecutive conference this season, Perkins wants to leave Phoenix and play for a contender team in the playoffs. And our source added that Jeron Teng is the one that SMB is rumored to be offered to Phoenix to get Jason Perkins. Source SMB Insider. So kung ganun, kung totoo man kung sakali yung sinasabi rito, para sa opinion natin, fair trade naman siguro etong Teng for Perkins. Dahil kung natatandyan nyo yung napabalita nga rin noong gusto ni Jeron Teng maglaro ng mas mahabang playing time. Dahil kung matatandaan nyo, bago pa man nga po dumating si Teng noon sa SMB, isa ito sa player ng Alaska Converge noon na isang franchise player ang laruan din. Kaya lang nung napunta ito sa SMB, marami ang nabago na kung sa ay halos mabangko na rin ito rito. At siguro kung malilipat nga ito ng ibang team, possible makuha niya muli yung gusto niyang playing time at maibalik niya muli yung kumpiyansa niya. So si Jeron Teng ang lehitimo nga nitong position ay small forward na halos same nga po sila ng naro-rumor na kapalit na si Jason Perkins. Tapos kung titingnan natin yung height ni Jeron Teng, ito ay may taas na 6'2" at si Perkins naman ay may taas na 6'4". So mataas ng konti si Perkins. So sa estilo naman ng laro, halos may pagkakahawig din naman dahil itong si Teng may kalakasan din ito sa ilalim. Same nga sila ni Perkins. Kung ibabaw naman, parehas din sila, may galaw. Bukod doon napaka-flexible nila para sa position. Pwede ngang magdala ng bola yung mga yan Pero ang pagkakaiba lang talaga ay itong dalawa. Una, yung edad. Si Jeron Teng, 31-year-old pa lamang. Si Jason David, 32-year-old na. Pero hindi naman din nagkakalayo. At yung pangalawa, yung Jason Perkins, kayang-kaya magsentro. Dahil sa matagal na nga rin niyang ginagawa ito. Pag no choice talaga pag walang ibang big man. So si Jeron Teng, di pa natin nakikita magsentro. Kaya naman, kung sakaling matuloy ito ano opinion nyo at ano sa tingin nyo? Fair trade ba pag natuloy kung sakali ang gaya sa sinasabing ito? At dito tayo kay TNT import Rondae Hollis Jefferson. So maaga ang naging pagbabalik bansa ng champion import ng TNT na si Rondae Hollis Jefferson. Batay sa report o naging update ng kampo ng TNT, dumating na sa bansa itong si RHJ para na rin sa gagawin itong RHJ on tour. So bukod dito masasaksihan din ni Rondae Hollis Jefferson ang huling bahagi ng kampanya nga ng kanyang koponan na TNT Tropang 5G para sa Grand Slam bid nito sa Season 49 ng PBA Philippine Cup. At dito tayo sa patungkol sa bagong plano ni Coach Tim Cone kay Jason David. Ngayon plano ng ibalik nila sa active lineup si LA Tenorio. So kasalukuyan niyang plano ng kampo nila Coach Tim na ibalik sa active lineup ng Ginebra si LA Tenorio after ng matagumpay na stint nito sa pagiging head coach ng Gilas Youth. So sa pagbabalik nila Coach Tim sa active lineup kay LA, plano nila Coach Tim na hindi maalis sa active lineup etong si Jason David. So di na tayo magtataka kung bakit. Dahil na nga po yun sa impressive performance lagi na to every game. Sa ngayon, plano nila or ng kampo ng Ginebra na humanap ng iba na ipapalit sa pagpasok na LA muli sa regular lineup ng Jeans. So hindi na talaga nagkamali si CTC na inactivate nila itong si Jason David noon dahil sa laking na itutulong nito sa depensa ngayon at deflections ng pasa. Talagang nakuha niya yung tiwala ni CTC kaya kahit papaano na ibababad siya kada laro. Na kung sa ay maging coaching staff nakikita na ang value niya sa koponan. So ang sipag kasi sa loob
ng court, lalo na sa depensa niya. Tapos may pasa pa na nakokonect or converted to points na kung saan sama mo pa yung kanyang opensa.